Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, ito ang salita ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay nasa lugar kung nasaan kita inilagay upang magmahal, maglingkod, at magpatotoo patungkol sa akin sa lahat ng nasa paligid mo alang-alang sa akin pangalan. Kung ikaw naman ay hindi pa tagasunod ni Jesus o kaya nag-iisip ka na susunod na sa Panginoong Jesus, ito naman ang salita ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay naroon sa lugar kung nasaan ka inilagay ng Panginoon upang matawagan Kanya, upang maakit Kanya na lumapit sa Kanya at upang ikaw ay Kanyang maligtas. Kung hindi, magpapatuloy lang ang buhay mo palayo sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. Ang mensahe po natin ay nandoon sa aklat ni Daniel. At ang title po is Set Apart. Sa Tagalog pa, Akin Ka. Akin ka lang. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa Kanyang mga anak ngayon na tayo ay para sa Kanya lang. Sa panahon ng krisis, talagang kailangan magising ang bawat isa sa atin na tayo po ay para sa ating Panginoon. Ito po ang babasahin po natin ang aklat ni Daniel at ito po ang makikita natin sa chapter 1 ng 3 taon ng paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Sinalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng kanyang mga kawal ang Jerusalem. Binihag niya si Haring Jehoiakim ayon sa kalooban ng Panginoon. Kinuha niya ang ilang mga kagamitan sa templo ng Diyos at dinala sa Babylonia. Inilagay niya ang mga ito sa taguan ng kayamanan doon sa templo ng kanyang Diyos. Nag-utos si Haring Nebuchadnezzar kay Aspenas na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mararangal na pamilya. Kinakailangan na ang mga ito ay gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling turuan para maging karapat dapat maglingkod sa hari. Inutusan din niya si Aspenas na turuan sila ng wika at mga panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. At pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, maglilingkod na sila sa kanya. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah, at pawang mula sa lahi ni Huda. Pinalitan ni Aspenas ang kanilang mga pangalan. Si Daniel ay pinangalanang Belteshazzar, si Hananiah ay Shadrach, si Mishael ay Meshach, at si Azariah ay Abednego. Verse 8 po, pero pinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Niloob naman ng Diyos na siya ay kalugdan ni Aspenas. 2 beses na po na nakita natin yung kalooban ng Panginoon. Dito niloob naman ng Diyos na siya ay bigyan ng favor ni Aspenas. Pero sinabi ni Aspenas kay Daniel, natatakot ako sa hari. Siya ang pumili kung ano ang kakainin at iinumin ninyo. At kung makita niyang hindi kayo malusog, gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako. Dahil dito sinabi ni Daniel, sa itinalaga ni Aspenas na mga ngalaga sa kanila, subukan niyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari at tingnan ninyo kung ano ang magiging resulta at bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa amin. Pumayag naman ito at sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagabantay na mas malusog sila
kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Kaya pinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng karunungan at pangunawa, pati na ang kaalaman sa iba't ibang literatura. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan ng pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. Pagkalipas ng 3 taon na pagtuturo sa kanila ayon sa utos ni Haring Nebuchadnezzar, dinala sila ni Aspenas sa kanya. Nakipag-usap ang hari sa kanila at napansin ng hari na wala ni isa man sa mga kabataan doon ang makakahigit kina Daniel, Hananiah, Misael at Azariah. Kaya sila ay piniling maglingkod sa kanya. Sa lahat ng itinanong ng hari sa kanila, nakita niya na ang kanilang kaalaman ay 10 ulit na mas mahusay kaysa kaalaman ng mga salamangkero at inkantador sa buong kaharian niya. Patuloy na naglingkod si Daniel kay Nebuchadnezzar hanggang sa unang taon ng pagkahari ni Cyrus. Ito po ang salita ng Panginoon sa atin ngayon. Ulit, ito po yung word ni God para sa atin. Sabi ng Panginoon sa atin, ikaw ay kung saan kita inilagay upang mahalin mo, paglingkuran mo, at patotohanan mo ang Diyos sa lahat ng nasa paligid mo, alang-alang sa Panginoon. Upang ito po ay mangyari, 3 bagay po ang kailangan natin. Ang una po ay kinakailangang maintindihan natin, alam natin, we need to understand what God is doing para tayo po ay makakilos, tayo po ay mapuri at magampanan natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kinakailangan alam natin ano ba ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga krisis. Ang pangalawa po ay kinakailangan gawin natin yung misyon natin. Kinakailangan tuparin natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging katulad ng marami o ng iba. Kung ano yung ginagawa ng iba, ganun na din tayo. Tayo po ay tinatawag ng Panginoon na maging iba para sa Kanya. At ang panghuli po, kinakailangan ang kalakasan ng gagaling sa ating Panginoon. So una po sa lahat, ang unang katangian ng mga set apart, ng mga inihiwalay ng Diyos, ng mga taong sa akin ka, para sa akin ka, na nakikita natin dito sa aklat ni Daniel, ay yung kaalaman kung ano ba ang ginagawa ng Diyos sa likod ng mga eksena. Yung ating mga nakikita, sa likod ng mga nakikita natin ay merong pagkilos ang Diyos. Na ang reality po, ang realidad, ang totoong totoo, ay hindi po yung nakikita, napapanood, napapakinggan natin, kundi ang talagang reality ay yung kung ano ang ginagawa ng Diyos sa likod ng mga eksena. Dito po sa Daniel po, alam natin no, na ang nangyari, nilusog ni Nebuchadnezzar ang Judah at kinuha niya ang mga ang exile. He exiled them. He took a lot of them. Noong mga 567 BC, if I'm not mistaken, si Nebuchadnezzar ay bumalik doon sa Judah at kanyang winasak lahat. He destroyed the temple, he destroyed the city, he burned the whole city, he razed the whole city to the ground. And then, alam nyo ba na 10 years before that, pumunta si Nebuchadnezzar, hindi pa niya sinira yung Judah at that time. Ang kanyang ginawa ay he took 10,000 of the best men doon sa Judah. He took the professionals. He took the brightest, the educated. He took with him yung mga aristocrat family, the kingly, the royalty family. He took them with them. For what purpose? Ang kanyang pong layunin is to Babylonize them.
gagawin niya silang mga Babylonians. Kaya ito po yung ating nakikita sa ating eksena na si Nebuchadnezzar, ginagawa niya yung gusto niyang gawin para ang mga the best, yung mga cream, yung mga future leaders ng Judah, that they will all become Babylonians. And he could send them back. And presto, wala na, sira na, wasak na ang kultura ng Judah. Wala na ang paglilingkod sa Diyos, wala na yung pananampalataya sa Kanya. Ito yung Kanyang naisip na kaparaanan para gibain at wasakin ang bayan ng Diyos. So that's the plan of Nebuchadnezzar. But si Daniel po, our text, we are told that God had also a plan. Ang plano po ng Panginoon ay, okay, dahil sa mga kasalanan ng aking bayan, sila ay aking paparusahan at I will allow the exile to happen, and then I will bring my best people doon sa Babylon. And in exile, I want to bring them into Babylon because I want Babylon to know me. Imagine that, no? Yung kaaway, ang kanyang purpose ay wasakin at sirain ang Judah, ang gawa ng Panginoon. But God has also another plan. And the plan of God is, I will bring my people in Babylon because, they will be my witnesses there. They will bring glory to me. At makikilala ng buong Babylonia kung sino ako. So, both sides, they want to win over the other. And God has also a wonderful plan. Alam po ninyo, sa ating panahon ngayon, kailangan maintindihan natin ano ba ang nangyayari dito. Sa panlabas na pangyayari, we sometimes think China did it or America did, sino mga players sa mga pangyayari ngayon. But I want to remind every one of us today, there is a God who is working out His purposes behind the scenes. Kaya mga Kristiyano po, we should not spend our time, involving in those things. But the more important thing is to ask ourselves, Lord, why did you allow this to happen? Ano ba ang gusto mo mangyari? And I want to tell you what God is saying to us these days. God is saying, I have done something. I have shaken the world because I want the world to know me. That's why you and I, meron tayong layunin. God wants to transform our cities. God wants to win people to Christ. God wants to shake them para sila po ay lumapit sa Kanya. So that's the first one. Kailangan maintindihan natin ano ba ang ginagawa ng Diyos sa ating kapaligiran. At ang pangalawa po, every follower of Christ, we need to remember that these times, during critical times, during those times when God uproots us and places us into difficult circumstances, wow, God puts us there. God brings us there. Dinadala tayo ng Panginoon sa lugar na yon kasi merong gustong gawin ang Diyos sa pamamagitan mo at pamamagitan ko. At ano po ang gusto niyang gawin? Well, ang gusto niyang gawin ay we are to witness for Him. We are to live for Him. We are to speak for Him. We are to do everything for Him. Kaya ito po ang nakita natin kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. I love this story. Kasi, dapat, tuliro na sila, dapat nagko-complain sila, dapat discouraged na sila. And yet, these are young men, mga kabataan ito, na they understood that God was doing something so amazing, mahirap nga, pero God was doing something and they have a part in what God is doing. Just like today, katulad po ngayon, may ginagawa ang Diyos at tayo po ay Kanyang tinatawag na sumama sa Kanyang ginagawa. And so everything that they did was to accomplish this purpose.
Yung mga false prophets po, sabi nila, ay nako, wag kayong sumali dyan. You pray against Babylon. Ang sinasabi ng mga false prophets ay, nako, you work against Babylon. Wag niyong ipag-pray yan. You pray that it will go down. You pray na sirain at gibain ng Diyos yan. Pero alam po ninyo, God was saying something so different. Kaya nga po ang Jeremiah 29 is one of the most beautiful chapters in the whole Bible. Very sadly po, parang inagaw na po ito ng mga prosperity teachers, mga false teachings, at sa halip na ituro kung ano ba sinabi ng Diyos dito, ay kung ano-ano po ang mga sinasabi. Na, gusto kang pagpalain ng Diyos, gusto kang bigyan ng magandang kinabukasan, kaya, just chill and relax. Hindi po yan ang sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon. I'm bringing you doon sa Babylon. I want you to go into the city. Don't separate from that city, but don't completely assimilate in that city. But you get engaged in that city. Engage the city. Be part of the city life. But do not live like them. Why? Bakit po? Well, because God is saying to them, I want you to love the city for the sake of my name. I want you to witness to the city para ako ay makilala nila. Alam po ninyo, a lot of people, they think the main issue is about the food And maybe there's something there. Pero hindi po sinasabi sa atin ng Panginoon, bakit hindi nila kinain yung pagkain? Ang sinabi lang is, Daniel did not want to be defiled. Maybe there was something about the food, but the word here is not about the food. The word here is, what do you do to love the city without being assimilated into the city? And for Daniel po, that meant po that he was going to live a life that points to God. Well, what was wrong about, taking in everything that comes from the city? Well, if you remember si Abraham, pagkatapos na iligtas niya yung pamangkin niya, si Lot, from, some people who took him as captive, nung mabawi niya si Lot at makasama niya, gusto siyang bayaran ng hari. Diba? Pero sabi niya, please, no, thank you. I will, God is going to bless me. But okay, you give me so that I can have something to give to others, but you are not going to make me prosperous. I like that. What? Sabi ni Abraham, it's going to be God. I'll be prosperous. I will be blessed, but not because of you. I will be blessed because of the Lord. And I think dito po sa text natin, we have here a beautiful example of someone who believes that God is able, na alam niya na kayang-kaya ng Diyos na gawin ito. Kayang-kaya ng Diyos na siya po ay, He can make him wise, He can prosper, He can be promoted, He can be where God wants him to be without him taking shortcuts, without him taking up compromises. And that's why the food issue came out. But really, it's an issue of faith. Kanino ka magtitiwala? Sino magbe-bless sa iyo? Sino ang mag-provide ng security sa iyo? I think the questions in Daniel are the same questions that we face today. Kailangan natin na, that we need to believe that our God who called us, yung Diyos na tumawag sa atin, ay may kakayanan para tayo po ay kanyang pagpapalain. Kaya si Daniel po, ganun na lang ang kanyang ginawa. He was on a mission. And because of that, he wants to progress. He wants to be the best that he could be, but not because of Babylon, but because of God. Yung kanyang buhay po ay talagang nakaturo sa ating Panginoon. Alam nyo, nakikita ko rin ngayon, na ngayon po sa ating kapanahunan, talagang
the temptation is to just be like everyone else. Parang kung ano yung lipunan natin, ganun na rin tayo. Na yung marami po talagang scared, takot. Wow, daming Kristiyano, mga takot na rin. Yung iba po, wala nang bukang bibig, kundi gumaling sa ganito, gumaling sa ganito. Parang takot na tayo na baka masaktan, baka mawalan, okay. I'm not against those praying for others. I'm not against that. What I'm very concerned is parang ang focus ngayon ay nandun na lang sa physical na kagalingan. And I think as people in mission, we need to remind ourselves that more than the physical na kagalingan, what God really wants to do is to heal our nation, is to heal people, is to turn them away from sin para sila po ay lumapit sa Panginoon. Kasi God is doing that. He's humbling nations. He's humbling the most powerful societies in the world. He's showing them they are not as good as they claim to be. And that's why, mga Kristiyano po, we have an opportunity to really live as if God is seated on the throne. Alam nyo, talagang everyone today is focused on securing themselves, which is kailangan talaga yon na, we need food, we need money. Pero alam naman natin that as followers of Christ, as we obey the Lord in doing the mission, as we work and be the best that we could be everywhere we work, wow, God is able to take care of us. So let us work with a mission. Let us go back to the offices. Pero alam natin, I am working there because God placed me there, because God wants me there to be His witness. Kaya itong panahon po na ito, we need to be people who live with mission. Yung Matthew 5:16, as we all know, God said, na I am the light of the world, or you are the light of the world. God said, or Jesus said, He is the light, but then He says, I am making you the light of the world. And then in 1 Peter chapter 2, sinabi ng Panginoon, sa lahat ng oras, ipakita ninyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa ninyo at luluwalhatian nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. You see? I love that verse. Sabi ng Panginoon, some people will misunderstand you. Some think that you are a weird person. But if you live with mission, if you live knowing God called you during this time to be His reflection, to share the gospel sa iba, God says they will see, and they will see the Lord through you. So, how do we do this? Paano po nagawa ni Daniel at yung kanyang mga kaibigan ang kanilang ginawa? I think the most important thing here is that they receive strength coming from God. Yung kaalaman mo that God is working behind the scenes. Yung alam mo na hindi ka mag-isa. Yung alam mo that that wherever God sends you, He also equips you. Now, wherever God, sends you, He also provides for you. Talagang kahit saan ka dalhin ng Panginoon. Kami po ni Emma, the Lord has taught us this truth. In the past, when we were younger, medyo takot po na baka pagka pumunta ka doon, walang pagkain, walang support. But God has shown us that whenever God brings you to any place, anywhere in the world, He always will provide. So si Daniel po, nakita po natin yung nangyari sa kanya. Sabi niya, just give us 10 days. At bahala ka na pagkatapos ng 10 days. The story tells us, after 10 days, talagang mas malusog sila, mas makinis ang mga mukha, mas guwapo sila, mas matatalino sila, at talaga yung favor
ng God, yung favor ng hari ay sumasa kanila. Talagang, because they refuse to compromise. They refuse to play the game the world plays. But instead, they lived knowing they were called on mission. God was with them. God really blessed them. But, I wish I could tell you that if you obey the Lord, your life will be easy. I wish I could tell you that if you say no to sin, if you refuse to compromise, if you do only what is right and lawful, that you will be like Daniel, na talagang God protected him, God used his life para mapuri ang pangalan ng Panginoon, para makilala ang Diyos doon sa foreign land, sa Babylonia. This wicked city would have a witness of this amazing God sa pamamagitan ni Daniel and his friends. I wish I could tell you that, but if you read the whole Bible, you know that it does not always end that way. Because there is no guarantee po that if you live right, you will end up with luxury. If you live right, you will have success in life. If you live right, people will love you. If you live right, the whole world will welcome you. We know that does not always happen. You know why we know? Because we know someone who came into the world. We call him another Daniel. Alam po niya itong pumarito na ito. He lived a more perfect life than Daniel. He lived a more productive life than anyone else who came into the world. Nobody loved like him. Nobody served like him. Nobody witnessed about God like him. Nobody was like him. And yet, ano po ang ginawa sa kanya? Well, they said no to him. They shouted, crucify him, away with him. You see, if you follow Christ, it doesn't guarantee that you will end up well. Just like Jesus, he followed his Father, but in the end, he would go to the cross, and then on the cross, he would die. But what does God do after that? What does God do? Well, the Bible says, Philippians chapter 2, that because Jesus obeyed his Father, because Jesus obeyed him even to the point of death, being willing to die, to take the risk and pay everything with his life and through this terrible sacrifice, because he willing to lay it all down before his Father. God gave him a name, that at his name every knee will bow and every tongue will confess. So this is what I want to tell you today sa mga believers. Ito po, sa mga tagasunod ng Panginoon. God is telling us today, it's time to wake up. It's time to be the witness God has called you to be. It's time to share the love of Christ to your neighbor. It's time to be different. It's time to make a distinction between the values and the priorities and the things that really matter to us. And it's time to do that through the Lord. God could bless you. God could prosper you. But some of you might suffer rejection from others. You could lose your job. Someone could kill you as you follow him. But this is the promise God lives to you, that no one risks his life for him. No one suffers for Christ. No one serves him who will not be blessed, who will not be recompensed, who will not be received by the Lord, who will not be blessed so much more than what we have ever offered to him. So let's rise up and do what God is calling us. And if you are listening to this message and you have not yet offered your life to Christ, I am appealing sa iyo. Alam nyo, may mga tao na alam na nila kung ano ang reason for life. Alam na nila ang dahilan ng buhay. Na hindi tayo nabubuhay para sa buhay na ito lamang. Na tayo ay nilalang ng Panginoon, na si Jesus ay naparito
at namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay iligtas sa ating makasalanan, upang tayo ay matawag niya. Ikaw ay nasa kalalagayan mo ngayon dahil gusto kang tawagin ng Panginoon. Tinatawag ka niya ngayon. Susunod ka ba sa Kanya? Sumunod ka na. This would be the best thing you could ever do to really follow Christ. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Thank you that we can have your words and we can encourage the Christians to rise up, Lord, and be your witnesses to the world. You have called us. You have set us apart for you. Kami po ay pag-aari mo, Panginoon. So use us for your glory. And for people, Lord, who are making that decision today to turn their lives over to you. Thank you, Father, for your Holy Spirit. Thank you for saving them, for giving them, Lord, the same reason that you have given to your people. Thank you, Lord, to really live for you in Jesus' name. Amen.